Okay, nakita ko na siyempre tough, uso pa nun yung Happy Tea, alam niyo You yan. know, So parang siyempre na-expose ako sa ganun, na after school, sorry ma. So yun, naging regret ko siya sa buhay ko. Nag-aaral pa yan. Tapos pwede nilang sabihin na, bakit siya tumakbo? Oo. Nag-aaral pala siya. Kung ikaw, SK Council ko, pwede mo akong pagalitan. paano mo hina-handle naman yung mga destructive na criticism? Siguro twice or thrice akong na-ospital. Mm. Dahil dinamdam ko ng sobra yung bashing na nabasa ko sa FB. Walang perpektong pamamahala, walang perpektong SK. Built different. Yo! BDP! Built different, pare. Kamusta, pare? Kamusta? Ang Kamusta? ganda ng araw ngayon, ha? Oo. Parang ano no? Hindi natin... Ewan ko ba? Sobrang special ng araw na to. Oo. Pero bago natin makita tong araw, bago tayo mapunta rito sa kinauupuan na natin, aberya! Oo. Pero Hindi mo expected yung mga pangyayari, ha? Pero ang lamig. ang lamig, malamig naman. Pero yun na nga, napaka-special ng araw na to. Dahil meron tayong bisita, pare. Yun. Sobrang special ng guest. Ang pangalawang guest natin, no? Oo, sa Built Different. So, pakilala na natin, no? Oo, Isang leader ng kabataan. yun. No? SK Chairperson sa Barangay Baclaran. Barangay Baclaran, SK Chairman, Kate Mang Ahas. Yan, hello, hi. Yes, yes. Thank you guys for having me dito sa Build Different, pare. Of course, real life, pare, kasi inaanak ko ang Yun. kanyang Inaanak ng... anak na si Malcolm. So, yun, thank you for having me. Thank you, Kate, ha? Sa time niya, no? Oo Nakakahiya. Ang init. First of all, wala akong balat sa pet. May aberya nung ako na yung guest. Biglang aberya. Oo, pero special to. Magiging maganda. Mga Pero kalabasan. yun, maraming salamat, Kate. Kasi syempre, sa kabila ng laban pa rin, di ba? Oo. Laban pa rin tayo. And kahit na, alam mo yun, nasiksik mo kami sa oras mo. Dahil syempre, Oo, pagiging SK chairperson, maraming maraming mga pinagkakaabalahan. Oo. Syempre din, no, it's such a pleasure for me, no, na maging part ng growing podcast nyo na Build Different pa rin. Ngayon na nagsisimula pa lang kayo, I think episode 3 or 4 na, no? Sa 5 na inyong to. pang sakali 5 na sa to. atin. Parang, kumbaga, once na lumaki na yung podcast nyo, no, may mababalikan ako na, naging part ako ng Build Different pa rin nung nagsisimula sila. Kaya, thank you for having me. Thank you, Kate, ha? Na-appreciate ni Chairman, no? Ang Oo. sarap sa pakiramdam. Oo, sarap. Looking forward na 1,000 views, million views. Yun. Pero, yun nga, Kate. Gusto namin malaman. Gusto namin malaman ano bang tungkol sa younger self ni SK Chairman. Kumbaga, Pwede mo ba yung- kaming makwentuhan? yung Pasko, no? Yes, Before pa yes. ako maging ganito. Sino ba si Kate bago naging SK Chairman? Yun, oo. Gandang tanong yun, no? Actually, kasi, kumbaga, kung ako sa sarili ko, nakalimutan ko na rin kung sino nga ba ako before pa ng lahat ng to. No? So, siguro mag-i-start na lang ako nung nag-aaral ako, nung nag-start akong mag-aaral. Kasi feeling ko, big part of me ngayon, kung sino ako, is kung paano ako pinalaki ng mga magulang ko. Kasi sa bahay, matagal akong only child. I think 11 or 12 years old na ako nung nasundan ako. So, dalawa lang kasi kami ng kapatid ko and panganay ako. So, nung mga time na only child ako, yung discipline kasi in-instill talaga ng mga magulang ko sa akin nung nag-start ako mag-aral. Na to the point na chine-check nila lahat ng notes ko, notebooks ko nung nag-start ako nung kinder, prep, ganun, na kailangan yung sulat ko. Naalala nyo yung notebook dati? Blue, red, blue yung kulay ng notebook, di ba?
So, dapat yung sulat ko, pag capital letters, blue to blue. Pag small letters, dapat red to blue. So, Talagang organized, oo, no? ganun yung discipline na talagang in-instill sa akin ng mga magulang ko na kapag may mali din sa sulat ko, kailangan kong ulitin yun eh. So, yun yung parang talagang doon ako nag-start na kailangan. Hindi naman sa perfect, no? Hindi, kasi wala namang perfect na ano. Pero, kailangan, kung kaya namang ayusin, di ba? Dapat maayos ako as a student. So, yun nga, simula kinder to senior high school din kasi Catholic school ako. So, iba rin yung environment sa school na may mga religion subjects kami, of course, mga tungkol sa values mo, sa sarili mo. So, yun. So, feeling ko nung elementary ako, napaka-ano ko, by the book kong tao na, of course, may mga kakulitan ako, pero hindi yung kakulitan na siguro na-experience ng ibang tao or ibang mga estudyante noon. Kasi nung elementary din ako, sabi nga nila sa mga memes sa FB, di ba? Naalala niyo yung classmate yung bida-bida pag may ano. Feeling ko, minsan ako yun eh. Yung feeling ko, naaalala ko ng mga classmate ko na ganun ako. Kasi pag may mga school activities na kailangan ng leader na magtuturo sa, let's say, sa sayaw. Sa Lagi ka mga, nag-step up. ako ang leader talaga. Well, hindi ko naman inaano yung sarili ko na, sige ako na magli-leader. Kasi yun din yung gusto ng mga classmates ko. So feeling ko, nakitaan din nila ako na, kaya niya mag-lead siguro. Kasi ako yung inaano ng classmates ko na, ma'am, si ano yung magiging leader namin, ganun. And yung teachers ko nag-agree din. So feeling ko, nakitaan na ako ng mga tao that time na, at a very young age, kaya kong mag-stand up sa sarili ko. And yun nga, bukod sa activities sa school, yung activities naman outside the school, isa rin ako sa, yung pinanlalaban ako ng school ko, nire-represent ko yung school ko. So, ganun yung, nagsimula ako nung elementary, no, na very prominent na maayos na bata ako nung elementary. Honor student din kasi ako noon eh, na parang simula kinder hanggang grade 4, top 1 ako lagi. Tapos nung graduate ako ng elementary, nag-salutatorian na lang ako. So, medyo bumaba. And yung alam mo yun, yung from top 1 to salutatorian, big deal pa yun dati sa family. Kasi syempre, nandun na ako sa top eh. Tapos bumaba pa. Pero ngayon, di ba, mga bata, hindi na napipressure sa pag-aaral ngayon. Parang kung anong kaya ng bata, yun lang, di ba? Hindi na kailangan i-pressure. Wala na ring top 1 to ngayon eh. Wala Top nang 1 honor to student ngayon top kasi 10 nga, ngayon. parang ang ano na lang ngayon is with honors, di ba? With high honors. Kasi para maiwasan din na siguro, maging mindset ng mga bata na kailangan laging nasa top. Agad, Oo. Ganon ako nung elementary. Tapos nung high school naman, pinaka-peak ko kasi talaga high school eh. For me, ang peak ko high school. Kasi ito na yung time na papasok ako ng 7 a.m. After class 5 p.m. Tapos magte-training pa ako ng volleyball after class. So, uuwi ako ng bahay parang mga 9 p.m. Pero ang dami ko pa ring energy na gumawa ng kahit ano. So, parang feeling ko yung pinaka-peak ko talaga is high school na kaya kong gawin lahat. Kaya kong, alam mo yun, ito ako nung high school na very leader, very extracurricular sa lahat. Very vocal ka talaga sa Oo, yun nararamdaman. talaga yung high school na parang, eto, junior high to nung sa St. Andrews ako. Kasi nung time din na yun, team captain din ako sa volleyball. So parang, alam mo yun, leader ako in many ways. Hindi lang leader sa school na academics related. Leader din ako sa sports, 'di ba? Naranasan ko maging leader ng iba't ibang bagay. Then coming into senior high school, from St. Andrews, syempre around Parañaque. So, alam mo yun, one jeep away from Baclaran. Lumipat ako ng Saints Co Manila, which is sa Vito Cruz. Although one ride away lang din naman siya sa atin, LRT lang. Pero eto na kasi Manila na to eh. Iba na. Kumbaga parang lumawak na yung mundo. Siyempre from Parañaque to Manila, iba yung environment. Oo, sobra. So nung nag-Saints ko ako, okay, nakita ko na, syempre tough, uso pa nun yung Happy Tea. Alam niyo yan. Alam ni Happy Beng yan. Tea, di ba? Sherwood. Usong-uso yan dati yung mga local. So parang syempre na-expose ako sa ganun.
na after school, sorry ma, pero after school magsisinungaling ako kay mama na may school projects pero iinom lang naman kasi 'di ba uso nga yung mga ganong ano. So yung senior high ko, feeling ko eto na yung medyo hindi naman sa rebelde kasi honor student pa rin naman ako ng senior high. Tas nung grade 11 ako, varsity pa rin ako ng volleyball sa Saints ko. Though team B na lang ako noon ng time na yun. Kasi syempre malawak na to, yung Saints ko na to. So iba't ibang klase na ng... Scholar ka rin nung kahit. Hindi ako scholar. Pero varsity Pero ka. varsity ako. Ganda, no? Team B na ako noon. Tapos, yun nga, na-expose ako sa ganong klase ng environment sa TAF na inom-inom. Alam mo yun, parang natuto rin akong mag-try nun ng yosi-yosi, di ba? Mga, alam mo, typical high school na nag-explore sa sarili. Then, coming into grade 12, siguro kasi nagkaroon ako ng mindset na, team B lang naman ako. Galing ako sa St. Andrews na parang ako yung star player, di ba? Parang ako yung team captain, di ba? Nakapag-NCR pa ako nung sa St. Andrews ako. So, nung nag-grade 12 ako, sabi ko, hindi na, stop na ako sa volleyball kasi parang last year ko na to as high school, enjoying ko na lang na ano. Nag-stop ako. Then, coming into grade 12, parang isa sa kaklase ko na teammate ko din. Tinanong niya ako na, ba't daw hindi ako umattend nung first training namin? Sabi ko, hindi na ako sasali kasi parang, alam mo yun, ayoko na parang, simula grade 7, yung buhay ko is pasok ng 7 a.m., magte-training after class, uwi ako ng gabi na. Parang gusto ko naman ng social life ngayon. Okay. Tapos parang doon ko na-realize na hindi naman totally sinabi sa akin, pero parang kasi maraming graduate kasi nung coming in na kami ng grade 12. So parang may slot na pala ako dun sa Team A na makakapaglaro na sana dun sa WNCAA. Yun yung parang pinaka-main league kasi ng Saints ko. So yun, naging regret ko siya sa buhay ko na Okay. sana pala hindi ko inuna yung, alam mo yun, yung Social social life ko. no? Pero yun yung mindset mo nun. Parang isinantabi mo yung pagiging varsity mo. Tapos at the same time, yung academics mo ba, sinantabi mo rin siya? Yung academics ko naman, hindi naman. Kasi graduate naman din ako nun na third honors ako nun. Yung pagiging varsity mo lang Oo, talaga. yung parang gusto ko kumuha ng time na hindi naman volleyball naman. Parang labas naman tayo with friends. Tapos syempre, 18 ata ako nung grade 12. So, jowa-jowa, di ba? Parang, explore na. Syempre, sisingin mo pa ba yung time mo na ACADS, sports, jowa, friends, di ba? Parang masyado nang magulo. So, ang naging mindset ko nung grade 12 ako is just to enjoy life. Okay. Na naging regret ko kasi yun nga, kasi ako, addict ako sa volleyball talaga dati na parang goal ko pa nga pag nag-college ako, kahit maging libero lang ako sa college team. Kasi syempre pag college, yung height ko naman, hindi naman totally pang UAAP na Sabi ko, kahit maging libero lang ako, okay na. Or kahit maging bench player lang ako, okay na. Basta makapag-UAAP ako nun. Though hindi nangyari kasi nga, syempre, maraming factors din na hindi naman same yung high school sa college. Pero at the same time, na-enjoy ko naman kasi parang sabi ko, hindi naman pwedeng kailangan very serious lang ako sa buhay. Parang, syempre kailangan gusto mo ko, rin maging balance. may makukwento rin ako sa mga future na anak ko na, naging ganyan din ako, magpapalusot ka pa, di ba? Yung mga gagawa-gawa project, kasi yun pala. So, ayun, ganun yung nangyari sa akin nung high school. Tapos, coming into college, ito naman yung feeling ko yung naging challenge sa akin is kung ano ba talagang gusto ko sa buhay nung college na. Ina-identify mo na yung mga gusto mong bagay. Pero Kasi syempre parang tapos na ako dun sa, na-enjoy mo na yung high school mo parang dito, Clear na, no? going to adulthood na to after college So nung college ako, for context lang, Bachelor of Science in Civil Engineering yung kinuha ko sa FEU. Ito, hindi ko talaga siya choice kasi may isa akong choice na course noon na kinonsult ko sa parents ko. To be specific is sa nanay ko. Nasabi niya,
yung trabahong yan is kaya mong makuha kahit anong course mo. So, parang for her, kumuha ka na ng course na, yun nga, yung quota course na at least, magbago man yung isip mo, yan yung fallback mo. Maganda yung magiging trabaho mo dyan, Oo. ganyan. So, as ako, ma-pride din akong tao nun kasi nakita ko yung mga friends ko, yung batchmates ko, yung mga kinuha nilang course talagang, alam mo yun, accountancy, engineering, mga pre-med. So, ako ma-pride din akong tao. Sabi ko, sige, magsi-civil engineering ako. Tapos ayun na, nag-pandemic, parang nung pandemic, na-question ko na, shit, parang hindi ako motivated. Parang nawawala yung drive ko, yung will ko ng natapusin yung course ko na to. Anong year niya, Kate? Second year ako nung nag-pandemic. Tapos, syempre online class. So, parang yung online class, parang tinawid ko lang na parang wala naman talaga akong natutunan. To be honest, wala akong natutunan nung online class. Parang i-online ko yung Zoom ko. Off-cam, higa na ako, tulog na. Ganon yung nangyari nung pandemic. So eto na, nung bumalik na yung face-to-face, parang naano ko, shit, wala akong alam. Parang, Nakakapanibago, oo, no? hindi ko magets yung sinasabi ng prof Nawala na ko. yung stock knowledge. Wala talaga, as in, out of stock yung knowledge ko that time. So, ayun, na-delay ako nung college. Inaamin ko naman, nahirapan ako sa course ko. Na, yan din, dyan ko na rin na-realize na, anong nangyari nung elementary ako, nung high school ako, tapos student ako. Tapos nung college ako, naging, alam mo yun, so-so na lang ako na parang, okay, repeat subject, hindi ako nakapasa, repeat ko siya. Pero dahil din sa pandemic, no? Parang lumabo yung vision Oo, mo, yung goal parang mo. malaking factor din talaga yung pandemic kasi lahat tayo hindi natin alam what's after pandemic, di ba? Totoo. Ano tayo, ano yung life natin after pandemic. So feeling ko malaking factor din yan na kaya nagkanda gulo-gulo rin yung decisions ko nung college. Though tinapos ko. Actually, campaign period before ako naging SK is third year or fourth year ata ako. Okay. Bali, nagsabay pala siya, Oo, Kate, no? nagsabay siya. So, mas doble yung pressure. Siyempre, parang ayaw mo naman na mananalo nga ako tapos di naman ako papasa. Yung parang ayoko naman ng ganun. Kasi syempre yung pride ko, kailangan gusto ko maging role model din sa mga kabataan na napagsabay niya yung school niya, pati yung pagiging public servant niya, no. So, yun, pinursigi kong matapos. Kasi syempre, naawa na rin ako sa parents ko. Kasi yung dad ko kasi seafarer siya simula simula 7 years old ako. Okay. So, parang gusto ko naman, magpahinga na siya sa pagbabar ko, which is, thankfully naman, nangyari nung graduate na ako ng college. So, yun, pinursige ko siya na kahit na minsan naiinggit ako sa mga kabatch ko, sa friends ko, kasi, Nag-work na. oo, nauna silang kumbaga, Graduate. mas ahead sila sa akin sa life. Kasi, kumikita na sila, nakaka-help na sila sa family, di ba? Paano mindset mo nung, Kate? Yung feel mo, yung iba, graduate na, ikaw parang nandun ka pa sa student life na parang na-stuck ako sa pagiging student. Ano mo nun? Nung Anong una talaga, mindset mo nun? oo, Ano nasa isip mo nun? nung una talaga, honestly, inamin ko naman na talagang grabe ko i-compare yung sarili ko sa kanila. To the point na kino-question ko si God. Sabi ko parang God ang unfair. Sabay-sabay kami. Bakit parang nahuli ako? Actually, kinukwento ko nga sa boyfriend ko before na, kasi may na-experience din ako sa boyfriend ko na nauna siyang graduate sa akin, which is mas matanda ako sa kanya. So yun, na-compare ko din yung sarili ko sa kanya, na parang, daya mo, ba't nauna ka? Parang, may time na may away kami na parang nag-crash out ako. Parang sa kanya ko nilabas na, daya, alam mo yun, parang yung ego ko natapakan na, mas matanda ako sa'yo pero nag-aaral pa rin ako, ganun. Hanggang sa na-realize, siguro si God na rin nagpa-realize sa akin. Kasi lagi kong kino-question si God. Like, everyday, umiiyak ako sa bahay.
may time pa na nalasing ako, umuwi ako sa bahay. Tapos parang sumigaw ako dun sa kwarto. Tapos, edi syempre sila mama, Mm. nataranta, umakyat. Tapos iyak lang ako na iyak. Sabi ko, kailan kaya ako papagraduate ni Lord? Mm. Ganyan. Sabi ko, pagod na ako mag-aral. Sabi Mm. ko, gusto ko na rin, makita yung sarili ko sa nakikita ko sa friends ko na settled na sila sa Mm. career nila, Mm. nakakatulong sa family. Tapos nagdasal ako ng nagdasal. Like, siguro halos everyday nasa Baclaran Church ako nung time na to. Kasama ko si Clarence, yung boyfriend ko, na Lord, paintindi mo sa akin ba't nangyayari lahat ng to. Hanggang sa may isang araw na na-realize ko na, okay, kaya pala ganito kasi hindi naman lahat pwedeng ibigay ni Lord. Mm. Nakalimutan kong binigyan niya ako ng opportunity na mag-serve sa mga kabataan. Ganda, no? Nakalimutan ko na binigyan niya muna ako ng opportunity maging SK chairperson. Kasi hindi naman pwede lahat bigay ni Lord ng sabay-sabay. So, nung pinagdadaanan mo pala to, is SK chairperson ka na? Like Na ako, siguro nasa 5th year na ako nung Mm. time na to. Kasi, 5th year kasi ito na yung time sa civil engineering na Corel. Yung Corel kasi is yung pre-board. Mm. Kailangan mo siya mapasa kasi yun yung parang, mock boards mo. So, pag di mo napasa, ibig sabihin, hindi ka pa ready mag-board. So, iuulitin mo pa yung subject mo na to. Parang, way siya ng school na, alam mo yun, pinapangalagaan din nila yung passing rate nila. So, kung sa tingin nilang hindi pa ready mag-board exam tong estudyante na to, papaulitin niya ng papaulitin sa Grabe, no? Grabe subject yung na to. challenges ni Kate nung time na yun. no? Naakala mo And pag SK take note chairman ka na. 3 yung Corel namin. So, pag nalagpasan mo yung Corel 1, may 2 pa. Grabe. Akala mo pag SK chairman ka na or parang tapos na, okay ka na. Pero siya kasi talagang binabalanse niya. Oo. Kailangan niyang, kaya nga na sinabi niya kanina, kailangan kong mapakita as a model na isang leader ako, tapos at the same time, matatapos ko yung pag-aaral ko, which is napagsabay niya. Pero nakagraduate. Graduate na ako. Yun, graduate na siya. Ganda, no? Thank God naman. Last November, last- 2025. Last year lang. Oo. Okay. Pero tapos na namin yung schooling June pa lang. Kumbaga, late lang yung graduation na. Pinakamarcha. November. Ganda. Iba rin, no? Oo. Iba. Pero balik tayo. Sinabi mo kasi kanina, like, nung nag-start ka nung bata ka, yung sa papel, yung blue, red, blue. Tas ano. So, feeling ko, strict yung parents mo. Sobrang strict ng parents mo. Oo. Strict talaga na, actually, nung high school ako, hindi rin ako nakakagala ng sobra-sobra. Kasi, parang dapat by 7 p.m. nakauwi na ako. Yung mga ganong. Kasi may mga friends ako nun na bukod sa nakakagala after school, nakakapag-sleepover. Ako, never ako nakapag-sleepover nung high school ako. Kasi strict nga talaga. Talaga, no? Syempre, pag strict yung parents mo, madami kang mamimiss na, ayan, fun. Yeah. Diba? Kasi, syempre, kailangan ng maagang umuwi or kung ano man. Ano yung naitulong sa'yo? Like, kung example, pababalikin ka or makakapili ka nung bata ka, pipiliin mo bang, ay, sana hindi na lang sila strict or i-retain mo yung kung ano yung past mo na malaking tulong ba? Ako wala akong babaguhin sa past. Kasi, hindi ako magiging ganito ka-compose na tao. Hindi ako ganito, let's say, wala akong credibility maging leader kung hindi dahil sa past ko. Sa disiplina rin kasi. Sa disiplina na instill sa akin ng parents ko. Kaya, for me, wala akong babaguhin. May regrets, lalo na nung high school. Siyempre, marami akong na-miss na fun din nung junior high. Pero nung senior high, feeling ko sobra-sobra na yung fun na na-experience ko. Kasi parang talagang kumawala ako nung senior high Talagang ako. na-enjoy mo rin siya. Oo. Nung lumabas na ako sa Manila, nag-aral na ako sa Manila, talagang na-enjoy ko din. Talagang kasama yan, no? Oo, yung talagang, kahit akala mo, syempre mga kababaihan, kala mo, demure or kung ano. May part din na talagang kailangan din nilang enjoyin yung mga moment sa buhay nila. Kasi isa lang ang buhay eh. Oo, Diba? totoo. Dadaan at dadaan ka dyan. Walang hindi naka-experience niya. Panigurado. Lahat tayo. Lahat yan, oo. Mga nag-ano na. Alak dito, alak dito. Tsaka may time pa pala nung college ako. Kasi yung mga friends ko, yung mga batchmates ko nung high school. Kasi may mga batchmates tayo na di ba? Parang hindi naman siya academically
good nung high school. Then nung college, nakita mo mga Dean's Lister, di ba? Mga graduate ng cum laude. So yun, may time na inggit ako sa kanila. Kasi sabi ko, mas matalino ako dyan nung high school. Pero bakit ganun? Never ako nakapag-Dean's Lister nung college. Although scholar ako until third year. Scholar ako. Pero yun nga, nung humirap na yung subjects ko, wala na, nagkagulo-gulo na rin. So nawala yung scholarship ko. So parang ako, inisip ko, siguro kung pinili ko yung course na gusto ko talaga, baka graduate din ako na laude, di ba? Baka honor student din ako nung college. Ganun yung mga regrets ko sa buhay na sana pala pinili ko yung kursong gusto ko talaga. And then at the same time, may mga araw din na may marirealize ka eh. Kasi may mga ganun eh. Yung parang biglang papasok sa isip mo na kinailangan mong danasin yung hirap nung Totoo college. yan. Kasi simula elementary, high school, lagi kang nasa top. Ngayon, kailangan mo ma-experience yung nasa baba ka naman. 'Di ba? Para alam mo kung paano ka aangat. Ano yung gagawin mong steps? Ano yung gagawin mong improvement sa sarili mo para mapunta ka naman dun sa taas, 'di ba? Thankful din ako kay Lord na pina-experience niya rin sa akin yun. Pero yun nga, dun tayo sa challenges mo nung college ka. Paano mo nabalansi yung pagiging estudyante mo? At the same time, papasok ka eh. Di ba? Sa pagiging leader. Ito yung sa campaign Oo, period, tapos sa pagiging leader mo college eh. siya. No? Nung campaign period ko, thankful din ako sa prof ko nung time na to kasi naging sila, very understanding sa position ko nung time na yun. Kasi parang before the 10 days campaign period, nakipag-usap na ako sa mga prof ko na, Sir, kasi I'm trying to aim na maging leader sa barangay namin. So, itong 10 days campaign period na to, which is may time na kasabay pa is midterms ata namin. Kasi October to eh. So, may na-miss ako na midterms. Thankful din ako na after the campaign period, after the election, pagbalik ko ng school, pinag-catch up nila ako sa mga na-miss kong quizzes, exams. Although, syempre, wala na rin yung Cloud9 feeling ako ng time na yun kasi syempre, kakatas lang ng election, ng campaign. So, medyo nahirapan din ako sa part na yun. So, may subject din ata ako na inulit after the campaign period. Parang, eto na, nung time na nanalo na ako. Kasi, pagiging SK naman, hindi yan everyday, kailangan nasa barangay ka eh. Marami rin atang hindi nakakaalam no na pag SK ka, hindi ka everyday nasa barangay. Even the kagawad, hindi yan everyday nasa barangay. May lang yan eh, officer of the day, di ba? Ang SK kasi, para na rin siyang kagawad eh. Ex-officio member na siya. So, kasama siya sa barangay session. So, yun ang pinakamahalagang ma-attendan ko. Yung 2 barangay sessions a month. 2 SK sessions a month din. Kasi may SK session din. So, etong mga araw na to, I make sure na makaka-attend ako sa barangay. So, ito rin yung mga araw na dapat nagawa ko na yung schoolworks ko. Dapat before tong araw na to, na make sure ko na napasa ko na yung ganitong bagay. Ganon ko siya binalance eh. Though, syempre may sinacrifice din ako nung college ako. Kasi yun nga, sabi ni Lord, hindi pwedeng lahat kaya mo. Hindi pwedeng lahat nasa iyo. Kasi nung college ako is naglaro din ako for FEU Tech ng volleyball. So, nung mga time na 3rd year, 4th year na ako, hindi na ako naglaro. Kasi sabi ko, hindi na kaya. Kumbaga, pinili ko na tong pagiging leader kabataan. Sinakripisyo mo na yung Tsaka, volleyball mo. oo, kasi tsaka, kahit nasabihin nating nag-aaral pa ako, yung pagtakbo ko as SK, ibig sabihin nun, binibigay ko na rin yung commitment ko. Kumbaga, nag-aaral ako, pero at the same time, nag-promise ka sa mga tao eh, na magsiserve ka para sa kanila. Doon mo na rin na-realize na, ito na yung time na talagang kailangan ko na mag full-time leader eh, di ba? Kasi hindi pwede na idadahilan, hindi maiintindihan ng mga tao na nag-aaral pa yan. Kasi pwede nilang sabihin na, bakit siya tumakbo? Nag-aaral pala siya, di ba? Sana nag-focus siya sa school. So, kailangan ko na mag-adjust. Hindi pwedeng
sasabihin ko, busy po sa school kaya wala po ako. Kasi no, kapag Mm. naging public servant ka, kailangan committed ka sa sa sinumpaan mong trabaho Mm. na you have to be there for your constituents. Totoo. So yun, na-balance naman and ngayon Mm. I'm on my final 3 months, 4 months. Mm. So yun, thankful din actually hindi ko rin 'to magagawa, hindi ko rin masu-survive 'to kung wala rin siyempre yung buong SK Council ko. Mm. Kasi may times na sila yung sumasalo sa'kin Mm. sa mga event, 'di ba, may mga kailangan akong puntahang Mm. seminars, nung time na nag-aaral pa ako Mm. na hindi ko napuntahan kasi nga may exams, 'di ba? Mm. Sila yung sasalo sa'kin. Pero yung Kate, ano yung time na na-realize mo na gusto mo maging leader? Anong plans mo nun? Anong goal mo? Yung papasok ka pa lang bilang leader ng Student. kabataan, no? Kasi before pa ako maging SK chairman, very na kasi ako community outreach talaga yung lagi kong ginagawa. Kasi part ako ng grupong SYCB. Mm. So, itong grupong SYCB, meron siyang youth, bukod sa adults, may youth. So, sa youth, parang isa ako sa mga nagli-lead. So, gumagawa kami ng outreach, hindi lang dito sa Baclaran. Kumbaga, lumalabas din kami sa ibang province, pumupunta kami para magbigay ng mga relief something. So, parang dun ko na-realize na, masaya pala, fulfilling pala, no, pag nakakatulong ka sa ibang tao. So, dumating sa point na, what if mas may resources pa ako, di ba? Mas may matutulungan pa. And at this time, mga taga-barangay mo naman yung matutulungan mo. Yun yung nasa mindset ko nun. Pero kasi, yung parents ko kasi, lalo na yung dad ko, against talaga siya sa pagpasok ko sa politics. Very vocal siya that time na hindi raw ako tatakbo, hindi ako mag-SK. Wala mas nangibabaw sa akin yung gusto ko talaga. Kasi naniniwala ako na yung pagiging leader, it's a calling. Hindi siya pwedeng Gusto mo lang. Oo, hindi siya pwedeng gusto mo, pero hanggang saan ka, di ba? Kasi na yan, parang lifetime commitment yan. Kung ilan man yung term mo as SK, di ba? Commitment mo yan, 3 years. 3 years commitment yan. Tsaka yung leadership, hindi siya pwedeng sabihin ng ibang tao. Hindi siya pwedeng idikta ng ibang tao sa'yo na, uy, takbo ka. Di ba? Parang, uy, mag-SK ka. Hindi pwede yung ganun. Parang dapat galing mismo sa sarili mo. Na, for me, talagang na-feel ko siya nung time na yun na talagang kinulit ko yung tatay ko na gusto ko talaga parang gusto ko na tatakbo kasi gusto ko. Hindi yung gusto ko kasi pinatakbo ko na ganito, pinatakbo ko na ganito. Sinasabi ko sa tatay ko na gusto ko talaga. Para siguro, na-realize din ng tatay ko na gusto nga ng anak ko. Hindi lang gusto ni ganito, gusto ni ganito. Pinaglaban mo rin Oo. talaga sa airpods mo. No? Tsaka, worth it naman din. Worth it talaga. Pero ngayon, paano ka ba as leader kung kasi nabanggit mo rin kanina yung SK Council. And syempre, sa mga nasasakupan natin, yung mga nasasakupan natin na mga iba't ibang klase ng kabataan, paano ka maging leader sa kanila? Syempre, sa SK Council and then sa mga grupo ng kabataan na nandyan. Ako kasi yung way of leadership ko hindi siya yung strict. Yung parang, kung ikaw SK Council ko, pwede mo akong pagalitan. Like, kung sa tingin mong may mali sa ginawa ko, pwede mo akong pagsabihan. Ite-take ko siya as constructive criticism. Sa mga kabataan, pag sa tingin kong ito yung gusto nila, sige, yun yung gawin natin. Kasi may mga bagay akong gustong gawin na hindi siya effective kung ipipilit natin. Kasi hindi ito yung hinahanap ng kabataan ng Baclaran. Kumbaga, hindi aligned kasi alam naman natin yung environment dito sa atin, no? Kung ano yung mas gusto ng karamihan, dapat yun yung ibigay mo sa kanila. Kasi maggawa ka ng project na hindi nila gusto. It's not worth it. Parang sinayang natin yung pondo. Pondo ng bayan kasi iilan lang yung nagpunta. Sabihin na natin parang hindi effective kasi hindi naman yun yung gusto nila.
Kaya minsan mahirap din sa part namin na siyempre yung sa mga matatandang, mga matatanda na nagsasabi na, "Bakit puro ganito yung SK? Oo. Bakit puro ganyan? Parang walang katuturan," parang Mm. gano'n. Pero kasi for us, kailangan mo ring tignan or Mm. pakinggan, ano ba yung hinahanap ng mga Mm. kabataan. Kasi hindi puwedeng ito yung gusto natin, ito yung gusto ng Mm. matatanda, gawin natin. Pero Wala ka hindi namang participants, 'di ba? Kasi hindi naman yun yung mm. hinahanap ng mga kabataan. So, nandun tayo sa ano, balancing Mm. na kung sa tingin nating okey 'to, Mm. okey 'to sa mata ng mga matatanda, mata natin, gawan natin siya ng, plot twist ng way na magiging engaging siya sa mga kabataan Mm. para, alam mo yun, para suportahan nila yung ganitong Mm. proyekto. Kasi nung first year namin na nakaupo, honestly mahirap siya, ha. Kasi akala mo nung, tumatakbo ka, akala mo kilala mo na lahat ng mga Mm. Oo. kabataan. Akala mo, gan'to gusto nila, Mm. basketball, Mm. volleyball. Pero bukod dun marami pa palang demand Mm. yung mga kabataan. So mahirap siya nung first year namin kasi Iba, eh, parang 'no, 'pag nandun ka na, 'no? iba talaga kasi Mm. parang maku-culture shock ka rin, Siya eh, ka na, talaga. eto pala yung Mm. kabataan talaga. Parang looking at the bigger picture, eto pala yung kabataan ng Barangay Baclaran. So, nung first year namin mahirap, maraming challenges challenges talaga Mm. sa pagiging SK. Pero paano mo hina-handle naman yung mga destructive na criticism? Yung mga basher diyan, 'di ba? Ang daming basher Sabi diyan, mo eh. kasi kanina yung mga Oo. Oo. matatanda na nagsasabi na, "Ay ayan, Oo. hindi naman para sa ano, 'Di pero ba ganito, ganyan." mm. Siyempre alam natin yung mga matanda, Mm. yung iba, Oo. hiwalay Lalo na dapat sa yung Sokmed. Facebook, eh. Oo. Lalo na sa Sokmed, eh, 'di ba? Ang Oo. daming basta basher lang Hmm, diyan, eh, 'di ba? Paano mo hina-handle yung mga destructive criticism, Kate? Nung nung bago ako, honestly, affected ako sa lahat oo. ng nababasa ko. May times siguro twice or thrice akong Mm. naospital. Mm. Dahil dinamdam ko ng sobra yung bashing na nabasa ko sa FB. Kasi yung panahon namin ngayon, mga leaders, mga nakaupo, Mm. grabe yung social media rin kasi ngayon. Dati kasi uso pa yung ano, eh, naalala ko yung sa text, Mm. 'di Mm. ba? Yung may magte-text sa lahat Mm. Text na, blast. Oo, oo, text text blast. blast. Gano'n lang yung uso dati, dun lang yung Mm. siraan, yung Oo. ano. Mm. Ngayon social media very Media. ano, May mga Mga nagtatago mga pa, daming eh, oo. 'no? accounts, Mga 'no? dami And accounts. ang masama kasi is yun nga, yung mga may mga tao kasi na kung ano yung mabasa nila sa social Mm. media, yun na yung paniniwalaan nila. Mm. Kaya kasi sinasabi nila sa akin nun, choose your battles, ganyan, ganyan. Hindi Mm. dapat lahat kailangan mong patulan. Pero for me kasi, minsan may kailangan ka ding patulan na, kasi syempre, pag nabasa yan ng ibang tao, yung iba diyan paniniwalaan na yan. So minsan kailangan mo silang i-correct. Kailangan mo Mm. silang bigyan ng pansin din na, Mm. "Ops, teka lang, hindi yan totoo, hindi kami Mm. ganyan," 'di ba? Mm. Parang kasi kung di mo sila iko-correct, Mm. what if nabasa ng maraming tao ta's gano'n na pala tingin nila sa'yo, 'di ba? Mm. Parang mahirap, mahirap Mm. talaga. Nung mga first year ko, talagang lahat 'pag may nabasa ako, sasagutin ko din, talagang Mm. papatulan ko sa social media. Kasi nga parang ang mindset ko nun, paniniwalaan nila 'yan 'pag ano, 'pag Mm. 'di natin sinagot o kaya sasabihin nila guilty tayo 'pag 'di natin sinagot. Pero ano na, nung na nagamay ko na yung pagiging SK Mm. chairman, parang, dedma, parang, Oo. 'di ba? Kasi Mm. parang, 'di naman ikaw yung ano, eh, hindi lang naman ikaw yung, Mm. nakakakita kung paano kami mag-serve, 'di ba? May mga Mm. tao diyan na na-appreciate Appreciate kami. din, oo. So, bakit ako mag-aaksaya ng panahon sa ganiyang bashing Mm. kung marami naman ng nagparamdam sa'kin na Mm. thankful sila na naging SK chairperson Mm. ako, gano'n. So, yun na lang yung tinitignan ko, eh, na may mga taong nakasupport sa'kin, may mga taong, Ang ganda. naniniwala sa'kin. Mm. Especially nung ano, may time na nag-post ako sa Facebook. I think after 'to nung Club concert namin Mm. before. Kasi parang na-bash yung Club concert namin nun na parang magulo daw, gano'n. Mm. Well, naman kasi, siyempre free concert, 'di ba? Mm. Hindi naman natin maiiwasan yung gano'ng gulo. Mm.
So, parang, syempre ako pagod. Kasi simula 6 a.m., 7 a.m., nasa kalsada na kami. Kasi bukod sa siklab, may street dance pa kami ng umaga. So, Kinabukasan. pagod ako buong araw. Tapos parang pumitik ako nung madaling araw. So, parang napapost ako, ganyan. Tapos, may nag-message sa akin na hindi ko siya kilala personally. Kasi syempre, ano naman pag public servant ka, pag sa barangay, syempre, friends mo yung mga tao, di ba? Sa FB, kahit di mo sila personal na kilala. So, may nag-message sa akin nung time na yon na hindi ko siya kilala. Talaga, hindi ko talaga siya kilala. Tapos, ang tumatak sa akin nun, sa message niya is, ako nga po na hindi nyo kilala. Grabe na po yung paghanga sa inyo. Ibig sabihin po nun, marami kami na na-appreciate po kayo. So parang, oo nga no. Masyado naman ako naging patola. May mga tao namang ganito. So ganun. Kailangan mo lang tignan yung brighter side na hindi naman mawawala yan Kasi walang perpektong pamamahala, walang perpektong SK. Even nung nanalo ako, di ko naman alam lahat yan. Na ganun. Kumbaga, natutunan ko lang siya along the way. So, hindi ko kailangan maging perfect sa paningin ng ibang tao. Ang kailangan lang, gawin ko yung trabaho ko. Gawin ko kung ano yung pinangako ko sa mga kabataan. And syempre, maging may accountability din ako, syempre. Sa kung ano yung mga ginagawa namin. Kasi syempre, pondo ng bayan yung ginagastos namin. Kaya, ayun, ganun ko siya hinahandle, yung bashing, di ba? Kasi nandyan na yan, di na mawawala. Totoo. Sabi nga ng parents ko simula nung pinili kong tumakbo, binuksan ko na rin yung buhay ko sa publiko. Parang binigyan ko na sila ng right na i-judge ako, sabihin kung anong gusto nila, and hindi natin mapipigilan yun. Oo, kasama talaga yan. Kasi public servant is equal to public figure. Ganon ko nakikita in life. Kasi ako, galing din ako sa tahimik na pamilya Ako, hindi ako palalabas nung, sabi nga nila, nung tumatakbo ako, sabi nung iba, sino yan, di ba? Di man namin kilala yan. Hanggang sa, pinakilala ko sa mga kabataan ko, sino ako. So, yun. Pero ang ganda, no? Paano niya hinandle? In a good way. Pagbalanse ng mga at least- bashing. De, sa umpisa kasi sinabi niya sa umpisa na parang, ay, patola muna. Pero tama lang Tama kasi yun. ganun din naman Oo. talaga yung may isip mo and may point din na sinabi niya na, ay, baka maniwala sila. Oo. Tas, and ang parang nag-trigger na, sige, bayaan mo na, is yung mga nakaka-appreciate na, ay, meron din pala. Diba? Marami din pala na nakaka-appreciate. Ang ganda ng pag-handle niya. Sobra. Ganda. Parang, hindi ka pa rin nag-apak ng tao no? Inhandle mo siya in a good way talaga. Talagang inano mo lang, kinorek mo lang, 'di ba? Oo, tamang ano lang, tamang post lang din. Kung halimbawa papatol ka, tamang post lang din na ano 'di ba? Yun din. In Checking general, muna. in general naman wala naman din sigurong like nakaano. Pero sinabi mo parang pag public servant ka, magiging public yung life mo, yung buhay mo. Pero punta tayo sa personals mo. Sino ka pag hindi ka SK chairman? Like yung mga usual pag wala kang ano, halimbawa wala ka sa barangay. Ano mga ginagawa mo, yung mga pinagkakaabalahan mo? Ito, addict sa pickleball. Yan, yun. Naririnig ko na nga sa tenga ko ngayon yung tunog Yung palo, no? Siguro magpipigil ball to. Mamaya nga, magpipikil ko yan siya. Tsaka ayun nga, panganay na anak sa bahay. Syempre, na rin, yung age ko ngayon, hindi na rin para mag-chill-chill lang sa bahay. Parang, kilos-kilos din. Oy, hindi ka lang SK, di ba? Anak ka din namin. Parang ganon. Ate rin ako sa bahay. Tsaka, ayun, hopefully, after nitong SK is, makapag-start na rin sa kung ano bang gusto kong career talaga. So, parang ang sinasabi mo sa what's next is parang gusto mo nang umpisahan yung career mo. Like, leadership pa rin ba? Kasi nakikita ko parang elementary ka pa lang, sinabi mo na sa pagiging bida-bida or something na parang, di ba? Parang nakikita ko na, ay, bata pa lang to, leader na siya. At yung sinasabi mo kasi kanina is, hindi lang naman ang pagiging leader, hindi lang siya sa isang bagay. Kagaya yan, sa sports, di ba? Sa kung ano man, talagang, parang leader ka talaga. Ikaw mismo leader.
So, yung sinasabi mong what's next, like, leadership pa rin ba siya or ano yung mga plano mo ngayon? Oo. Ngayon, wala, hindi ko pa masabi. Kasi Mm. parang mare-realize mo naman yan pag ready ka na kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. Though may mga gusto kong itry. Mm. Pero wala hindi ko pa rin masabi ngayon kasi tulad tulad nitong podcast na 'to, Mm. nung college kayo hindi niyo naman wala naman sa isip niyo na Oo. after college magpo-podcast tayo, 'di ba? Oo. Parang Mm. dumarating lang siya sa buhay natin ng biglaan Mm. So ngayon di ko masabi kung what's next nga ba after Mm. SK, kung nandun pa rin ba ako sa linya na yun Mm. o enough na parang kasi for me, ang pinangako ko lang naman nung tumatakbo ako is to serve the youth. Parang Mm. masyado na akong makapalang mukha kung mangangako pa ulit ako na to serve the whole barangay na, di Sangkabuuan. ba? Oo. So for me siguro, maybe, Enjoy mo muna tong maybe present serve moment, no? myself first, Mm. serve my family. Tsaka di ba? itong last 3 months, 4 months ba Oo. na, 'di ba? Mm. Enjoyin mo rin na habang leader ka pa, may mga Mm-mm. magagawa ka pa. Oo. Para mga farewell na rin sa kabataan, 'di ba? Di ba? Yung iiwan naming impact. Oo, 'yun, yung legacy din kasi naiiwanan Doon mo na sa lang siguro kabataan. muna ako nagfo-focus. Tama. Pero kung may mensahe ka, Kate, para sa mga ibang babae Mm. na katulad mo, yung mga nahihiya, Oo, eto. may tinatago, Kasi di ba? parang sa iba parang pagiging leader kailangan lalaki ka eh. Oo. Hindi sa politics or Mm. kung saan naman. Like kailangan lalaki ka, ikaw yung Mm. leader, 'di ba? Paano yung mensahe mo sa paano ikaw as babaeng leader and paano mo siya gustong ibigay sa mga kabataang babae na gusto rin mag-serve Oo. or gusto rin maging leader? Kasi yung mga babae, tingin sa atin, weak di ba? Parang, you cannot lead. Kasi Mm. di ba sa bahay, ang padre de pamilya is lalaki. Mm. So, siguro advice ko sa mga, hindi lang sa aspiring leaders, sa mga simpleng babae lang Babae na lang. nasa bahay, na we can be more. Hindi ka lang hanggang dyan. Kasi at the end of the day, may iba ka pang kayang gawin. Kailangan mo lang lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mo lang mag-think outside the box. And hayaan mo yung sarili mo na mag-explore. Hayaan mong magkamali ka, hayaan mong madapa ka, hayaan mong yung mismong karanasan mo sa buhay yung magturo sa'yo kung ano nga ba yung, ano yung purpose mo sa buhay, ano yung kaya mong gawin sa buhay. Hindi yan basta-basta malalaman natin. Hindi yan yung instant na, ito ako, ito yung future ko. Hindi yan Naniniwala kasi ako na along the way, marami tayong lessons na matututunan. And yung lessons na to, nasa atin na kung paano natin siya gagamitin. Na, okay, may lesson tayo na nakuha sa ganitong pagkakamali. So, ano yung gagawin mo naman as yourself para maging advantage mo siya as a woman na syempre na hindi ka lang hanggang dyan. Ika nga nila, di ba, abante babae. Yun. Ganda. Kasi ako, babae rin ako na parang leader, di ba? Pero marami rin dyan, marami dyan, ibang tao, wala namang bilib sa mga babae. So parang, etong ginagawa ko as SK chairperson, sana maging inspiration siya sa mga babaeng gustong mag-lead, gustong mag-serve, o kahit hindi mag-serve sa barangay, sana maging inspiration ako na marami pa tayong kayang gawin. Hindi lang tayo basta taga-alaga ng bata, hindi lang tayo basta tagaluto, tagalinis ng bahay. We can do more. And ako yung course ko sa male dominant civil engineering, di ba? So yeah, kung kaya ko, mas kayang-kaya nyo rin. Ganda. Yun, ganda. Ganda sobra. Grabe yung message Grabe yung message niya. ni Chairman, no? Talagang no? Women empowerment. Women's empowerment Talagang talaga. sobrang solid. Mm-mm. And ayun, may ka pa ba? Like mga last or
eto na lang, kung halimbawang makakausap mo yung, syempre, andito ka na eh. Kumbaga, hindi mo siya, eto, yung sinasabi, yung kung nasan man tayo ngayon, hindi mo siya iniisip before. So, kung may sasabihin ka, kung may message ka sa batang ikaw, Sa batang younger Kate self na, mo. oo. Or siguro, nung college days na nandun ka sa Taft, di ba? Or kung saan. Sa batang ikaw, anong pinaka-message mo sa kanya? Isama na natin sa batang ikaw at para sa mga younger generation Oo, na sa rin, sa younger mga generation. kabataan ngayon. Mm. Siguro, mag-start tayo sa para sa batang ako. Okay. Okay yan. Okay ang ginawa mo na-experience mo yung pagiging sub-sub sa pag-aaral, na-experience mo yung sports, na-experience mo yung social life. Kasi nang dahil dyan, andito ako ngayon. So, thank you. Thank you sa younger self ko kasi, kumbaga, ikaw yung naging foundation ko sa kung ano ako ngayon. And para naman sa mga younger generations natin dyan, hindi ko sinabing mag-enjoy kayo ng mag-enjoy lang. Kumbaga, mag-enjoy kayo, pero know your responsibilities. Yung buhay ngayon, napakadaming tukso, napakadaming temptations, pero maging matalino kayo. Maging matalino kayo kasi pwedeng sa isang pagkakamali na yan, apektado na yung buong future mo. Pwedeng sa isang pagkakamali na yan, nasaktan mo na yung mga magulang mo, di ba? Na-disappoint mo na sila. So, maging matalino kayo. Pwede tayong mag-enjoy, pwede nating enjoyin yung buhay natin, pwede nating enjoyin yung friends, boyfriend, di mawawala yan kasi lahat tayo pinagdaanan yan. Pero at the end of the day, isipin nyo, ano yung magiging future ko sa gagawin kong decision sa buhay ko. Ayun. Ganda, Yun, ganda, Iba ganda. talaga. Oo. Pag ang, Grabe, nagiging deep ako dito sa built different, pare. Ganda, ganda. Ang ganda. Yun, sobrang solid nung shinare niya. And maraming salamat, Kate. Kasi syempre, ewan kung siguro kung sa inuman, mabibitawan mo yan. Like, bubuksan mo yung aral ng buhay. Actually, Di ba? parang overshare nga ako this time. Pero ang ganda. Oo, ganda. Overall. And hindi lang sa amin, kasi sa lahat. Kumbaga, yung mga makakapulit nito, makakapanood nito. Lalo sa mga kabataan. Oo, lalo sa kabataan na gustong mag-serve, yung mga aspiring ngayon. Aspiring. Diba? Oo. Na at least makikita nila, ganito yung experience na kaya niya palang mapagsabay yung pag-aaral. So, ano ako ngayon, di ba? Kaya ko rin. And yung para sa mga kababaihan din, na mga leaders. Pero yun nga, last Kate, para sa mga aspiring eh. Hindi kasi, yan. ito yung may nag-comment sa Facebook. Nari naka-print agad. Inaano ko lang yung mga nag-comment. Oh, yan. Para sa mga susunod na sa mga yapak mo. aspiring, di ba? Anong advice mo sa kanila, Kate? Kasi nasabi mo, hindi biro eh. Di ba? Maging matatag kayo. Yan yung pinaka-unang-unang sinasabi ko sa sarili ko lagi pag feeling ko gusto ko nang mag-resign, pag pagod na ako. Kasi sa mundo ng politics talagang magulo. Magulo kasi, alam mo yun, may mga dati kang friends na parang hindi na friends yung tingin sa'yo kasi iba kayo ng pananaw, di ba? May mga ganyan eh. So sa mga aspiring leader kabataan natin dyan, maging matatag kayo. Hindi pwedeng magpapa-apekto kayo sa ibang tao. Kasi at the end of the day, manunumpa kayo kung mananalo man. Manunumpa kayo sa mga tao na ito yung mga gagawin nyo para sa kanila. Ito yung mga papangako nyong goal nyo para sa mga kabataan. No? So, dun lang, mag-stick lang kayo dun, mag-focus lang kayo sa goal nyo. Hindi pwedeng ma-distract kayo ng ibang tao kasi hindi lang naman sila yung kailangan mong iserve. Maraming kabataan dyan ang kailangan mong iserve. So, always, isipin nyo kung ano yung mas makakabuti sa nakakarami. And syempre, lastly, advice ko is, huwag kayong magpapadala sa tukso. Pag nakaupo kayo, maraming tukso, maraming temptations. Ika nga nila, di ba? At saka mahirap din kasi, sa mga uupong SK, no? Kahit kami, mga nakaupo ngayon, mahirap sa part namin kasi may stereotype na kasi sa Pinas na pag SK ka is baby crocodiles, di ba? Mga
stepping stone daw yung SK sa pagiging kurakot. Mm. So, yung challenge yan sa inyo, mga aspiring SKs, na paano nyo babaguhin yung mindset ng mga tao dito sa Pilipinas para pag sinabing SK, ang masasabi naman nila, uy wow, mga leader kabataan na talagang makakatulong para sa bayan, no? Kasi kahit sabihin nilang abolish SK, maraming gusto i-abolish yung SK, maraming gusto na wala naman daw sense na may SK pa, no? Hanggat nasa batas natin yan, may mga kabataan na sasagutin yung call to serve para sa mga kabataan. So kayo, challenge sa inyo yan na paano nyo babaguhin yung mindset ng mga tao para naman hindi masabing yung mga SK is baby crocodiles, di ba? Positive naman sana yung masabi ng mga tao pag narinig nila yung word na SK. So yun, good luck sa mga aspiring leader kabataan natin. Hindi madaling journey to, pero masaya at fulfilling kapag marami na kayong natulungan na mga kabataan. Ganda. Ganda, pare. Ganda, maraming may inspire niyan. At Ang sarap syempre, makinig. oo, Maraming maraming may inspire sa ganyang message. And ayun, wala na. oo, Grabe tapos na ang oo, message ni Kate. gandang ender, no? So, Thank you. Thank you, Ayun Kate. lang, Let's ayun break lang the din. stigma, guys. Yun. Mm. Yun lang masasabi namin. Maraming salamat dahil syempre binahagi mo sa Built Different, pare. Oo, dito Yung po sa karanasan, BDP. 'di ba? Yung kung paano ang isang leader, and again, karangalan sa amin na nasingit mo kami sa time mo. And Kahit mainit. nagawa naman ng paraan. Ano naramdaman? Nagawa naman ng paraan no? Sa Ah, electric fan. So, ayun. May gusto ka bang i-shoutout, Kate? Shoutout, tsaka mga handle mo, IG. Follow me sa IG, Kate Cyril with 3 E's. And shout out sa family, friends, kay Clarence, syempre, na laging nakasuporta sa akin. And, ayun, sa mga nanonood ng Built Different, pare, thank you so much for listening. Yes. Yes. Thank you. Salamat, Kate. Yun. Ikaw ba? Pare. Shoutout sa inyo. Pero anong magandang abangan nila next? Ha? Pero ang ganda kasi mga nangyayari Oo, ngayon, ganda, no? ganda, Oo. ganda. Pero yun nga, may papalabas kaming merch, no? Oo. Mm-hmm. Yung pala, Sana abangan nyo yun. Maglalabas na pala tayo ng merch. Ang bilis Oo. naman. Hindi, abangan nila, Oo, no? paparapol ba tayo ng merch? Pwede. Pwede. Sige. Sa Lucky Share. Sa Lucky Share. Share. Pero thank you kasi napakagandang platform nito para makapag-inspire ng maraming tao. Kasi tulad nung last episode nyo kay JC, no, yung Batang Pasaway. Grabe din yung, nung pinanood ko yun, no, parang grabe yung pinagdaanan niya sa buhay. Oo. And sa podcast na to, maraming kabataan dyan na nakikinig na pareho pala sa mga pinagdadaanan ng mga ginigest nyo dito. So, at the same time, nakakakuha sila ng, alam mo yun, ng lesson sa buhay kasi pareho sila ng pinagdadaanan. So, thank you sa ganitong klaseng platform kasi maraming karanasan ang naririnig ng mga listeners. No? Maraming lessons. So, thank you. Sarap sa pakiramdam, no? SK Na-appreciate, Chairman yun. no? Oo, SK Chairman. Leader sa Barangay Baklaran. Thank you, Makikita Kate. mo yun sa Sobra, stage, no? di ba? Like, audience ka lang sa stage, makikita mo. So, yun, maraming salamat. Pero kasama natin siya ngayon. So, yun. Yun lang. Oo, magpipigil ball pa si Kate, eh.